Yo guys, ngayon nandito tayo sa sa basement ng bahay. Wala naman yung mga tenant eh. Para lang medyo tahimik kasi maingay yung bata sa taas. Hindi ako makapag-vlog ng maayos. Tsaka para matest ko na rin yung audio. Kasi yun nga, yung last na in-upload ko. Ang hina pala ng audio. Naka-mic na ako nun eh. So, ayoko namang i-re-upload. Okay na yun. Kasi, at least may matututunan tayo. Tsaka yung mic na binili ko, lang yun, Amazon, cheap lang yun eh. Kano lang yun. And wala din naman ako nag-expect ng magandang quality ng sound galing doon kasi nga mura lang siya, mumurahin lang, chipipay lang siya. So ito yung basement namin na pinapaupahan namin ngayon currently. Meron nga akong 2 kwarto dito, tapos 2 din ang washroom, tig-isa sila. Tapos yan, may kitchen, living room, ayan siya. Yung kitchen niya, fully furnished yan. Ayan. Tapos nandun yung 2 kwarto. Tapos yung isang washroom pala, ensuite siya. So, yung isa nandito sa labas, nasa common area. Pero, umaga, tig-isa pa rin sila. So, eto. Kaya ako kinuha nga to dahil nga sabi ko nga sa inyo, malapit siya sa trabaho ko. Tapos may potential siya nga na mapaupahan, maparentahan. Tapos malapit sa school. So lahat ng checklist natamaan niya. Pero nabili ko to pick ng market. Although, nung binili ko to, actually nakasave pa kami ng $5,000 kasi ang asking nito ay $350. Nabili ko lang to ng $345. So, yun, nakamura tayo ng konti doon. And yun nga. Kasi kaya ako to binili, same ang logic behind is or ang mindset ko is the same strategy ang gagawin namin. Katulad nung ginawa namin dun sa isang rental na bahay namin, yung unang bahay namin. Ganun din kasi yung ginawa namin. Pinaano ko siya. Pinarenovate ko yung basement and then pinalagyan ko siya ng kwarto. Meron na siyang existing na washroom. So, ang pinalagay ko na lang is kwarto and then meron siyang kitchenette doon. And yun, talagang beforehand pa naman, nung binili namin yun, pinaparentahan na yung basement eh. So, sabi ko, nung time na yun, might as well parentahan na lang din namin. Kasi nga, hindi naman, maliit lang yung bahay namin. Wala pang 1,000 square feet yun eh. Nasa 700 plus lang yun. Yun lang, hindi nga namin masyadong nagagalawan yung basement. Ang nangyayari is nagiging tambakan lang namin ng gamit. Sabi ko, di pa-renovate na lang natin. Okay naman yung layout kasi yung entrance niya magiging manggagaling sa back door. Kasi ang ang setup niya, pababa ng basement is back door and then may hagdan na pababa agad yun. Tsaka pataas doon sa main floor. Yung pataas sa main floor, ang ginawa ko, pinalagyan ko na lang siya ng pintuan para may privacy, di ba? Dito parang ganun lang din yung ginawa ko. Pero imbis na pinto, ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako nung imbis palagyan ko ng division, nilagyan ko na lang bumili lang ako nung yung parang alam mo yun, yung may railings na curtain. Tapos nilagyan ko lang siya ng kortina. Yun na yun. Privacy na yun. Okay naman. Nagwo-work naman para sa amin, para din sa mga tenant. So may privacy sila.
Kasi pagbaba mo naman dito, meron din siyang private na entrance na pinto sa basement. Itong pinto na to. Ayan. So yun, magkano pa-rent namin? Ang nasa ano din to, yung 1,000 din mahigit yung ano namin, na-generate namin dito sa basement. Actually, kung tutuusin, murang-mura na yon kasi yun nga, kasama na lahat ng utilities and ang laki ng galawan nila dito. Kasi typically, pagka sa mga room lang, tapos shared lahat dun sa homeowner. Kami, meron kami sariling galawan namin sa taas, 3 bedrooms nga, 2 bathrooms, so may sarili kami kitchen. Ang shared lang dito is yung laundry. And nag-work naman kasi, bababa lang naman kami si Mrs. pag maglalaba once a week. So, yun. Kaya, suggestion ko dun sa mga nangangarap na bumili ng bahay dito sa Canada. Pagka gusto nyo mag-invest sa real estate, suggestion ko bumili kayo ng either duplex or by level or yung mayroon ng existing na grandma suite ang tawag dito sa mga ganito, granny suite, parang ganun. So yung may potential na magpa-rent ng ng basement or ng room. Pero hindi to para sa lahat kasi may mga tao, may mga pamilya na hindi komportable na may ibang kasama sa bahay. Ako ganun din ako nung simula. Parang ayoko din na may kasama sa bahay. Yun nga lang, pag yung naiba na yung mindset mo, tsaka depende sa sitwasyon, nagbago yung sitwasyon, halimbawa, nagipit ka, katulad ng nangyari sa amin dito kasi naipit kami sa variable na mortgage namin. Nabili ko nga ng pick of the market, ang baba ng interest rate, wala pang 1%. Umakyat siya hanggang almost 6%. So imagine that kung magkano yung tinaas nung binabayaran namin. So sabi ko, kailangan lang natin magpa-rent ng basement para lang ma-offset yung tinaas ng mortgage namin. Thank God, nag-workout naman siya hanggang ngayon. And yun, pasalamat na lang at hindi kami masyadong nahirapan kami, pero at least may konting peace of mind na somehow hindi kami basta-basta ma-short. Yun ang So yun, pagka nakakaisip kayo mag-invest sa real estate, i-consider nyo yung pagbili ng duplex or yung bahay na may potential na magkaroon ng rental income. Yun. Either room, basement, or whatever. Para lang ma-offset yung expenses nyo. And yun. Tapos, may plano ba ako mag-invest sa Pilipinas, like let's say lupa or bahay. No, pinag-iisipan namin yan ni Mrs. yung mga pros and cons. And parang naisip ko, parang ewan ko lang sa sitwasyon ko kasi, sa sitwasyon namin, meron naman kaming mayroon naman akong may sarili pa naman kami matutuluyan, yung bahay namin sa Philippines. So anytime na umuwi kami, kahit pa paano meron kaming titirhan. So naisip ko, imbis na mag-invest doon, magpagawa ka ng bahay, bumili ka ng lupa, pero wala kang intention na tumigil doon for long term,
Sa akin lang, opinion ko, sa akin is, imbis na doon, dito na lang ako mag-i-invest. Kasi pag nagpagawa ka ng bahay doon, hindi mo siya titirhan for like, uwi ka lang once a year for like, let's say, 1 month. Titira ka doon ng 1 month. Worth it ba yun? Tingin ko, as an investment, depende. Kasi yung bahay, pwedeng masira yan anytime. Kailangan niya ng maintenance eh. Tapos kailangan mo ng tao mapagkakatiwalaan na mag-aalaga doon sa bahay habang wala ka. Yun yung mahirap, na i-consider. Tapos let's say may edad na yung magulang mo. Sila pa pag-aalagain mo ng bahay na pinatayo mo, may edad na sila. Kumbaga, bakit bibigyan mo pa sila ng burden na kumbaga sila yung mag-maintain ng bahay or mag-alaga ng bahay. Para sa akin lang, para it doesn't make sense. Tapos anytime sa Pilipinas, alam naman natin na bagyuhin dyan eh. So there's a potential na magkaroon ng damage, bagbaha, alam mo yun, mabasag yung ganito, masira yung ganito, poproblemahin mo pa ngayon. Sa lupa naman, ganun din, pag bumili ka ng lupa, bagay, okay din yun. Depende sa klase ng property. Pwede kang bilhin mo ngayon and then wait ka ng ilang taon hoping na tataas yung value niya. And wala namang kasiguraduhan eh, kasi depende nga yan sa market. And pero real estate is sa akin isa sa pinaka sureball na investment yan. Yan nga lang, sabi ko nga, pag naandito ka as an OFW, citizen ka na dito sa Canada, and wala ka namang plano magstay doon for good, or ang plano mo is magstay ka doon once you retire, let's say katulad ko, around late 30s na ako magpo-40 na ako. Ilang taon pa. Kung pagbabasihan ko yung retirement age, matatagalan bago ako umuwi doon for good, kung maisipan namin yung mag for good doon. Majority ng time na i-spend namin is dito pa rin sa Canada. So bakit ako kukuha doon ng investment property wherein pwede naman ako kumuha dito na lang ako mag-invest. Pwede din ako mag-invest uli sa real estate. Pwede ako mag-invest na lang sa stocks. Or pwede ako mag-business kung gusto ko. Pero para sa akin, business hindi. Kaya nga gusto ko passive income. Kasi gusto ko yung, kumbaga wala akong obligasyon na kailangan kong bantayan yung negosyo. Let's say mag-business ako. Kailangan babantayan mo yan para lumago, di ka malugi, para ka kumita ng maayos. Kailangan mo ng mga tao mapagkakatiwalaan. Kasi din yan ang business para ka lang din nagtatrabaho. So you have to look after it. Kasi pag hindi, malaki yung chance na pwede ka malugi. So ang sa akin, ang nakita kong investment vehicle para sa amin na sa personal sa situation ko, parang mas gusto ko yung ganito, rental property. Hindi siya totally passive. Let's say meron kang 4 properties na pinaparentahan. Hindi siya totally passive kasi there's still work to be done.
tulad ng maintenance, unless meron kang property manager na i-hire. Ako, isa lang naman yung rental property ko ngayon, tsaka itong bahay namin, yung primary na bahay namin. So, hindi ko kailangan ng property manager. So, kaya ko naman siyang i-handle, i-maintain. Tsaka, depende sa usapan nyo ng tenant mo kung makapapakiusapan mo sila na bahala sa snow or tsaka sa pagkakat ng grass. Ayun, pero kailangan mo pa rin siyang bisitahin. Check mo yung property mo kung na-maintain ba nila na maayos. Tsaka yun, syempre number one factor dyan is yung on time ba magbayad yung mga tenant mo. Kasi may mga bills ka na babayaran dyan katulad nung mga yung rental property namin. Syempre may mga bills pa rin kami na binabayaran doon. So nakadepende pa rin kami sa rental income. And yun nga. And yun, isa nga yung rental properties. Marami na dito mga kapwa natin. Marami na silang property na pinarerentahan. Yung iba may mga cabin, yung iba may mga short-term rental properties like nagpapa-Airbnb sila. Ako parang gusto ko i-try yung kaso parang ayoko nung pa-iba-ibang tao Although parang malaki din yung income doon. Ang sa akin kasi parang gusto ko yung long term na steady. Yun yung parang wala na ako masyadong intin. Pagka nagpa-Airbnb ka, so kailangan yan maintenance. Kada palit ng guest, kailangan mong linisin, ayusin, you have to deal with different people kapag may magbo-book sa'yo. So, parang sa akin, hindi para sa akin yun Gusto ko nga ng relax lang ako, ayaw ko na masyadong abala. So, yung isang namin, passive income investment is yung yung stock portfolio, yung passive income stock portfolio namin. The last time gumawa ako ng spreadsheet, gusto ko i-present na maayos, pero yung last time I check, dun sa as of from the first week of December till the third week, parang nakaka-receive na kami ng $1,603 na passive income dun sa portfolio namin na dividend. So yun, $1,603. Malaking bagay. The reason why yun yung napili ko na parang mas gusto ko mag-focus sa investment strategy na yun ngayon is parang mas kapit ko yung alam mo yun, nasa akin yung control. Gusto kong bumili, gusto kong mag-sell, pero itong strategy na to actually is more on buy and hold siya because you have to grow the portfolio, reinvest your money pag hindi mo kailangan, so you gain more shares. The more shares you have, the more dividend you get. Parang gano'n, yung snowball effect niya mas mabilis. And itong portfolio na to, they pay us weekly and monthly. Yun. Kaya nagustuhan ko siya kasi sureable na may income ka. Pwede siya mag-fluctuate, depende pa rin yun sa market kasi ang stock market naman up and down, up and down. So ganun din yung mangyari sa portfolio mo, up and down, up and down. Yung dividend na marireceive mo is nagpa-fluctuate din, pero I feel more comfortable knowing that each week or each month meron ka pa rin marireceive no matter what, na hindi mo naman kahit hindi ka obligado magbenta ng shares. So yun yung nagustuhan ko.
Um, yun nga, most of the holdings that we have is what you call as a covered call ETF. US mostly actually 100% ng holdings namin ngayon is US stocks. So, and nasa nasa TFSA namin. And the reason why TFSA is tax-free savings account, wala kang babayarang tax except pag bumili ka ng US listed stocks. Kasi meron kamang TSX dito sa Canada, TSX. Pagka Canadian stocks or bumili ka sa Canadian stock exchange, wala kang aalalahanin na withholding tax. Pagka sa US, say your NYSE tsaka yung Nasdaq na yan, wala kang babayaran na pagka sa US ka bumili, meron kang 15% na withholding tax. Pero dun sa strategy namin, even if nagbabayad ako ng 15% withholding tax, pa rin, malaki pa rin yung gain na natitira. And since na kami, prime member na kami ng Wealthsimple, meaning nasa more than nasa at least 100,000 na yung assets namin sa Wealthsimple. Libre na yung yung fee ng libre na yung US dollar account, tapos yung exchange rate fee from Canadian to US, I think 1.5% yata yun. Wala na rin siya. So, hindi na kami na-charge ng ganun. Malaki pa rin yung natitira sa amin. Gusto ko nga i-backtrack ko lahat ng receive namin for the whole year. Ang problema lang kasi yung distributions na na-receive namin is mix of Canadian and US dollar. So parang gusto ko sana i-separate yung US dollar sa Canadian na dollar na na-receive namin para lang medyo malinaw kung magkano talaga in total yung na-receive namin pag kinonvert mo siya in Canadian dollar. So yun, hopefully pag kasi gusto ko talaga ayoko naman ng misleading na information. Gusto ko I wanna be transparent as possible kasi nga sa amin to ito yung ginagawa namin, and I'm not saying na gawin nyo rin. Ito lang kami, sa amin lang to, strategy namin to, ito yung ginagawa ko, and I'm just hoping na it works out kasi yun nga, ito yung strategy na nakikita ko na posibleng makatulong sa amin para makapag-retire ng maaga. Yun lang. And hopefully basta pag may time na maayos, ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano yung details ng ginagawa ko. And yun lang. Basta tong holiday season, sana mag-enjoy yan lahat. Yun lang, mairaos natin ng maayos ang Pasko, bagong taon. And yun lang, maging masaya lang, healthy, yun ang importante. Ma-overcome natin yung mga takot natin, ma-overcome natin yung anxiety,
alam mo yun, ma-overcome natin yung self-doubt. I'm speaking for myself. Kasi yun din yung nararamdaman ko eh. Ayun, sana lahat tayo manalo sa buhay. Yun lang. Maraming salamat. Peace.